Yun yung pangalawang turo na mali. Ito yung prosperity gospel. Ito yung sinasabi na ang pagpapala ni Jesucristo o pagpapala na bilang Kristiyanong mananampalataya ay nakapokus sa material na bagay o sa makakamit natin dito. Ito yung mga pastor na nagsasabi na yayaman ka, ganito, ganyan. Totoo na mayroong pagpapala sa atin mga anak ng Diyos dito mismo sa physical na mundong to at mayroon pa sa eternal. Kapag sinunod mo o nasunod mo na maigi yung Biblia o yung salita ng Diyos o sa Jesucristo. Totoo yun. Pero hindi doon nakapokus ang aral niya. Nakapokus doon sa pangalawang buhay. Ayun, yung mga nakakamit mo dito, kung anumang material, kailangan mo yung ipamigay, kailangan mo yung itulong para sa kingdom niya doon sa kabila. Tingnan mo sa 1 Timoteo 6 verse 5. Kapalagay nila ang kabutihan sa Diyos ay isang paraan ng pakinabang. Ngayon, eto habang nagsasalita ako sa inyo, libu-libong tao nagugutom. Nigeria, Armenia, alam ko sa China, meron isang lugar doon na yung pintuan nila hinaharangan ng gobyerno nila tuwing linggo para hindi sila makapagsimba. Tapos tatanggalin na pagka Lunes na. Ganun kaigpit sa mga Kristiyano natin. Tingin niya sa mga ibang lugar na kailangan pa nilang maglakad. Wala silang mga tsinelas, kailangan lang maglakad sa bubog. May mga gera, lahat sila sugatan. Habang ikaw, nanonood ka sa Mac, nanonood ka sa iPhone mo ngayon, nakiga ka sa sofa nyo na malambot, nakiga ka sa kama mo. Ngayon, ibig ba sabihin ito na parang unfair yung Diyos? Na hindi niya minamahal yung mga taong yun? Minamahal niya yung mga taong yun. Kahit sila, hindi sila makapag-YouTube. Pare-parehas yung pagmamahal ng Diyos.